Ka-Express, Game Day Live, nakatutok muli ang buong Filipino basketball community ngayong 6 p.m. Philippine Time habang inaasahang maglalaro ulit si Kai Sotto para sa Koshigaya Alphas laban sa Yokohama B. Crusaders sa Japan B-League. Isa na namang mahalagang gabi ito sa patuloy na comeback journey ng Pinoy Giant. Matatandaan na kamakailan lang ay nakabalik na sa action si Kai matapos ang halos isang taong pagkawala dahil sa malubhang ACL injury. Sa kanyang unang laro pabalik, ramdam agad ang presensya niya sa loob, rim protection, rebounding at spacing. Pero hindi rin nagtagal ang kanyang pagbabalik sa court matapos siyang makaranas ng minor ankle injury, dahilan para paikliin ang kanyang minutes at maging maingat ang Koshigaya sa kanyang kondisyon. At ngayong gabi, iba ang inaasang eksena. Ayon sa team situation, handa at inaasang active si Kai, indikasyon na kontrolado na ang ankle issue at sapat na ang kanyang kondisyon para muling makatulong. Para sa Koshigaya Alphas, critical ang pagbabalik ni Kai dahil binago nito agad ang dynamics ng kanilang sistema, lalo na sa depensa at sa loob ng paint. Ang kanyang presence ay nagbibigay ng security sa ilalim at nagbubukas ng opensa para sa mga guards at wings. Mas lalong umiinit ang laban dahil sa isang espesyal na storyline. Sa kabilang panig, si Kiefer Ravena ang magdadala ng bandera ng Pilipinas para sa Yokohama B. Crusaders, kaya ito ay isang bihirang Pinoy versus Pinoy showdown sa mismong Japan B-League stage. Dalawang magkaibang estilo, dalawang magkaibang papel, pero isang bansang sinisimbolo sa loob ng court. Sa technical na aspeto, inaasahan na susubukan ng Yokohama na i-test si Kai sa pick-and-roll situations at pace ng laro, habang ang Koshigaya naman ay malamang na maging disiplinado sa pagpasok ni Kai gamit ang controlled touches at defensive anchors para hindi siya ma-overextend. Ang laban sa pagitan ng court control ni Kiefer at interior impact ni Kai ay posibleng maging tahimik pero critical na factor sa magiging resulta ng laro. Para sa mga Pinoy fans, hindi ito simpleng regular season game. Isa itong panibagong checkpoint sa mahabang proseso ng pagbabalik ni Kai mula sa kanyang ACL injury, sa maikling ankle scare hanggang sa muling pagtayo sa ilalim ng ilaw ng competition. Ang tanong ngayong gabi ay malinaw. Makakabuo na ba ng tuloy-tuloy na momentum si Kai? At ano ang mangyayari kapag nagbanggaan ang dalawang Pinoy stars sa live Japan B-League action ngayong gabi? Well, umiinit ang eksena ngayong gabi sa Japan B-League habang inaabangan ang 6 p.m. Philippine Time tip-off ng laban ng Koshigaya Alphas kontra Yokohama B. Crusaders. Isang game na may malaking bigat hindi lang sa standings kundi lalo na sa mata ng mga Pinoy basketball fans. Nasa sentro ng atensyon ang pangalan ni Kai na muling inaasahang lalaban matapos ang serye ng physical setbacks sa kanyang comeback season. Para kay Kai, ang bawat laro ngayon ay hindi basta regular season appearance. Matapos ang halos isang taong pagkawala dahil sa ACL injury, nagawa na niya bumalik sa aktual na laro kamakailan, isang emotional na milestone para sa kanya at sa Gilas Pilipinas community. Sa kanyang unang game pabalik, ramdam agad ang epekto ng kanyang presensya sa loob, depensa at spacing, pero hindi rin nagtagal ang kanyang oras sa loob ng court matapos siyang makaranas ng minor ankle injury, dahilan para maging limitado ang kanyang minutes at agarang mag-ingat ang coaching staff ng Koshigaya Alphas. So ngayong laban kontra Yokohama, malinaw ang mensahe mula sa kampo ng Alphas, handa na ulit si Kai at inaasang makakalaro. Hindi ito nangangahulugan ng full workload, pero sapat para muling maipasok sa sistema ang kanyang pinakamalaking sandata sa ilalim. Sa bawat segundo na nasa loob si Kai, nag-iiba ang defensive identity ng Koshigaya. Mas nagiging agresibo sa perimeter ang mga guards dahil may safety net sa likod at mas nagkakaroon ng option sa half-court sets. Sa kabilang panig, ang Yokohama B. Crusaders ay darating na may malinaw na target. Subukan agad ang kondisyon ni Kai. Inaasahan ang mas maraming pick-and-roll actions, mabilis na ball movement at pag-atake sa transition upang pilitan ng Koshigaya na mag-adjust. Hindi ito simpleng physical test kay Kai, kundi mental at tactical challenge rin kung paano niya babasahin ang laro matapos ang sunod-sunod na injury interruptions. Mas lalong nagiging makabuluhan ang laban dahil sa presensya ni Kiefer Ravena para sa Yokohama. Isa itong bihirang eksena kung saan dalawang pangunahing Pinoy ang magtatapat sa Japan B-League dala ang kani-kanilang papel at responsibilidad sa magkabilang kupunan. At para sa atin dito sa Express Info, malinaw ang headline. Ito ay hindi lang Kai Sotto comeback watch, kundi Pinoy versus Pinoy battle na may implikasyon
sa confidence, momentum at narrative ng Filipino players sa Japan. Sa puntong ito ng season, bawat galaw ni Kai ay sinusukat hindi lang para sa Koshigaya kundi para sa mas malaking larawan ng kanyang career at sa patuloy na pag-asa ng Gilas Pilipinas. At ngayong gabi, magsisimula ulit ang pagsusulit. Habang papalapit ang tip-off, mas lumilinaw kung bakit critical ang larong ito para sa Koshigaya at lalo na para kay Kai. Hindi na ito simpleng return game, ito ay bahagi ng mas malaking plano ng Koshigaya na may balik ang kanilang identity bilang isang team na may matibay na depensa sa loob at control sa rebounding, mga elementong direktang nakaangkla sa presensya ni Kai sa paint. Sa mga laro na wala si Kai, napilitan ng Koshigaya na mag-adjust sa mas maliliit na lineups, umaasa sa speed at perimeter rotations para makabawi sa kakulangan sa rim protection. Ngayon, inaasang makakalaro na si Kai ulit, kahit sa controlled minutes lang, magkakaroon agad ng structured advantage ang Koshigaya Alphas. Mas nagiging disiplinado ang depensa, mas nagiging mahirap pasukin ang loob, at mas nagkakaroon ng confidence ang mga guards na mag-pressure sa bola dahil may natural shot blocker sa likod. At para kay Kai mismo, ang focus ngayong gabi ay hindi flashy numbers kundi rhythm at stability. Matapos ang ACL rehab at ang maikling ankle scare sa kanyang unang game back, ang pangunahing sukatan ay kung paano niya gagalawin ang katawan sa left action, ang footwork sa depensa, ang timing sa help rotations, at ang balance sa ilalim ng basket. Ito ang mga detalye na hindi agad nakikita sa box score, pero critical sa long-term availability niya sa season. At sa panig ng Yokohama B Corsairs, malinaw ang game plan. Gagamitin nila ang bilis at decision-making ni Kiefer Avena para pilitin ang depensa ng Koshigaya na mag-collapse. Sa ganitong sitwasyon, madalas masusubok si Kai sa lateral movement at recovery speed, isang natural na test para sa isang big man na kakagaling lang sa injury. Ang chess match dito ay kung paano babalansihin ng Koshigaya ang proteksyon kay Kai habang hindi sinasakripisyo ang spacing sa labas. Hindi rin mawawala ang emotional factor para kay Kiefer. Ito ay pagkakataong ipakita ang leadership at consistency bilang isa sa mga pinaka-respetadong guards sa liga. At para kay Kai, ito ay tahimik pero mahalagang hakbang sa pagbawi ng tiwala mula sa sarili, sa coaching staff at sa mga fans na matagal nang nag-aantay ng tuloy-tuloy na aksyon mula sa kanya. At sa mas malawak na konteksto, binabantayan din ng mga Pinoy supporters at basketball observers kung paano hinahandle ng Koshigaya ang sitwasyon ni Kai. Ang tamang pacing ngayon ay maaring magdikta kung gaano ka-stable ang kanyang availability sa mga susunod na linggo. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.